BP Sara ipinahamak si Pangulong Duterte. Ipinahamak daw ni Vice President Sara Duterte ang sarili niyang ama. Totoo ba ito? Ano bang klaseng balita ito, mga banateros, mga kabiyaya? Ito yung mga pag-uusapan ho natin ngayon. At ito, Trillanes, may ka-fake newsan na naman. Trillanes talaga, oo. Walang kasawa-sawa si Trililing. Minsan manawa ka naman ng ka-fake newsan mo, Trililing. Trililing! Sinigawan no? So yung mga manateros, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So bago yan, may titignan tayong picture dito. Eto. Sabi ni Marcos Jr., Pangulong Marcos sinabing maaaring nabudol siya ni Vice President Sara Duterte. Ang lakas ng apog mo, Dong. Dong, saan ka kumukuha ng apog mo, Dong? Si VP Sara pa talaga yung nambudol sa'yo. Magkasama kayo ng kapatid mo na nag-audition doon sa Davao para lang gawin kang tandem ni VP Sara. At maraming maraming ebidensya at maraming testigo diyan sa kaganapan na 'yan. Tapos ikaw pa yung nabudol ni VP Sara, anak ng putya ka. Nakakahiya naman sa'yo. Oo. Sobrang na kami nahihiya sa'yo, Marcos. Ikaw pa talaga yung nabudol, ha? Sa lagay niyang yan, ha? Ikaw pa nabudol. Sa totoo nga lang, nung pinalitan mo bilang presidente, si Pangulong Duterte nagkaleche-leche na sa Pilipinas. Tapos ikaw pa may gana na nabudol. Bakit? Si BP Sara ba nagpapaipon ng tubig para gagamitin sa tagtuyot? Bakit? Si BP Sara ba yung nagbenta ng bigas sa mga nasalanta ng lindol? Bakit? Pinsan ba ni BP Sara yung Pinsan ba ni BP Sara yung mastermind sa nakawan sa flood control? Di ba pinsan mo yun? Kapal ng mukha no? Di alam nyo, side effect, sabi nga nila, side effect nga daw yan ng pulburotics. Feeling daw kasi nila dyan, sila yung gwapo. Feeling daw nila sila yung matino. Maganda yung ginagawa nila. Gusto sila ng tao. Gusto ng tao yung ginagawa nila. Oh, ganun daw yan daw talaga, 'di ba? Yun nga yung sa sinabi ni tawag dito ni Miss Cathy Binag, 'di ba? Ang epekto daw ng pulburon, ng mga nagpupulburon, ganyan nga daw talagang parang bilib na bilib ka sa iyong sarili. Sa sobrang bilib ni Marcos, siya daw nabudol ni Vice President Sara Duterte. Ang galing mong kupal ka. Ang galing mo, Coops. President, ayun pala. Ang itawag pala natin sa kanya, siya si President Coops. Ganda ng pangalan mo, Marcos. Yan na, Mr. President, Mr. Coops. Mr. Coopaldo. Kami visit na sa iyo. Bakit di ka pa nag-resign? Ang kupal-kupal mong presidente, Mr. Kupalo. Ito pa isa. Yan, yung tuta ni Martin Romualdez. Sabi niya rito, President BBM reminds to be strong and effective and a compassionate leader. Putang ina. Di ba ito yung nabalitaan na involved din sa droga noon? Tama ba? Ito ba yon? Si Kangkong ba yon? Kasi parang lang naalala ko lang na involved ito sa droga. Pero hindi ko alam kung 100% na totoo yun. Pero tabingi din pang panga niya in fairness
Gigil na gigil eh. Isa to sa mga ano eh, Tuadcom. Uy, bakit ang tahimik pala ng Tuadcom, no? Ano kayang meron? Oy, Tuadcom, ba't parang ang tahimik nyo, ha? Wala kayong mga hearing-hearing. Ha? Huwag nyo sabihin na ginaya kayo sa mga vlogger na iniwan na basta-basta. Malabos toyo daw. Na na hindi na daw mini-maintain yung pasahod kay Bustoyo. Baka ganun na rin sa inyo kasi malaki daw eh. Billion daw pala. Akala natin dati dito sa etong mga tiga ang tawag dito. Kupalo Army, yun. Yung mga Kupalo Army ni Martin Romualdez sa Congress. 'Di ba dati na-issue na 5 million per hearing. Tapos with midnight snack pa kapag magaling ka daw bumira sa mga Duterte. Oo, yun yung mga bali-balita dati So, iba pala. Oo, billion pala ang bayad sa kada isang congressman na kasapi sa Kupalo soldier ni Tambaluslos. Tangina, 1 billion. Tanang magkaroon lang ako siguro ng 1 billion. Ang dami kong magagawa. Papagawa ko yung bahay ng lola ko. Diba? Kasi bahay ng lola ko, pababa eh. Oo, kapag tumayo ka sa pinto, hanggang dibdib ko na eh. Naipag-iwanan na, no? Ang dami kong magagawa dyan. Sa 1 billion and business. Siguro hindi na ako magbablog nun. Dami kong magagawa dyan. Oo. Pero sila, no, parang hindi sila kontento sa nakaw nila. Ang galing. Ang galing no. O samantalang dito muna tayo sa sa ka-fake newsan ni Trililing ni Trililing. Oo, ito yung ka-fake newsan ni Trililing, panoorin natin. Trillanes question Benji Magalong. Independent after supporting Duterte. Binanatan niya rito si Mayor Magalong. Suntukan na lang kayo. Ay, medyo matanda na kasi si Mayor Magalong na medyo wala nang palag dito kay Trillanes. Tayo na lang kaya. One time lang. Total, sundalo ka, nakakaya naman sa'yo kung hindi ka lalaban sa akin, suntukan. Bata-bata pa to si Trillanes. Mga mga siguro, mga nasa 67? Panoorin natin yun. Tingnan yung ka-fake newsan niya rito. Yun na nga. Ang sinasabi ko rito, if you're really serious about getting to the bottom of this, tignan nyo yung pinakang malalaki. And that is, yun kay Pulong, yung distrito niya. 51 billion. Ngayon, sobra baha doon, ha? Tuwing umuulan talaga. Saan? Sobrang baoy. Mga tiga Davao. Davao City, ha? Davao City. Iko-correct lang kita, Mr. Trililing. Sa Davao, anong klaseng Davao? Kasi kapag minention mo, ito yung hirap sa kanila. Ang akala nila, hindi siguro alam din nila, nagtatanga-tanga lang talaga. Kapag minention mo yung Davao, akala nila yung buong Davao, mga na yun, mga Duterte na ang may sakop dun. Yun yung pinapalabas ng ibang mga tansu vlogger. Kung tayo na nagkaroon ng baha sa Davao Oriental, ang sisi kay Pulong, tsaka kay Mayor Baste. Boplak ang putang ina. Talagang baha. Yun ang unahin dapat. Wow. Kasi doon nagsimula yung sindikato. Nung naupo sila sa pwesto, tignan nyo yung mga Yusek Bernardo, yung mga sila nag-promote niyan. Sila naglagay niyan dyan. Oh, okay. So doon na set up yung sindikato. Kaya nagtuloy-tuloy na parang akala nila normal na lang na gano'n. So, kaya sabi ko, we need to get there. That's why I was questioning itong si Mayor Magalong. Pero ako tatanungin na Mr. Trillanes, excited na ulit ako makita ka sa rehas. Yung nakaganon na naman siya. Yung nang lalaki yung mata niya na nakahawak sa gano'n. Excited na ako dun. Ay, malapit-lapit na yan. Malapit-lapit na yun. Ilang taon na lang. Ngayon, hindi ka pa makukulong kasi bata ka pa ni Marcos kaya you're free. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact,
nung 2022, nung campaign nun, Utangin na mo, lakas-lakas mo magsalita ng di unahin yung malalaki. Eh ikaw nga, di mo masita-sita si Martin Romualdez eh. Trillion nga yun eh. O sabihin na natin totoo yung 51 billion ni Pulong. Magkano yun? 51 billion. Eh ano yung kay Trillanes? Billion yun. Kay Saldi ko nga lang 35 billion eh. 'Di ba? Kasama dun sa trilyonis yun. Ano kang titing to? kausap kami. No. Nagrereklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Oo. Sinasabi niya, dyan, 10% lang. Gago, sino ba tong anchor na to? Huwag mong papaniwala dyan, puro asinungalingan niyang gagong yan. Oo. Di ba? Siya daw, kinausap daw siya ni Mayor Magalong, ha? Ang masama niyan, pag in-interview mo si Mayor Magalong, wala, nga. Hindi niya daw nakakausap yan. Yung ginagastos, tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, in-identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kaya nagtataka ako, why are you crusading about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Di ba? Oh, okay. Ba't hindi ka nagsasalita noon? Ano ba to? Ngayon lang sumulpot? Alam ko, Selective hindi. memory. Yun. Tapos up to now, hindi niya sinasabi kung sino yung nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kung Alam mo pala yung Davao City tsaka Davao Occidental eh. May ka-fake news nga naman na nagbabaa sa Davao. Saan sa Davao? Kasi pag Davao Occidental, hindi sakop ni Mayor Bastion, hindi sakop ng mga Duterte yun, tanga. Boplak. Ito pa isang ka-fake news niya na. Meron pa yan. Ito ba? Pakinggan nyo ito ha. Duterte's Safety City claim in Davao was fake news. Fake news daw yung safe sa Davao. Sige. by 2016, nag-iba ng totally yung terrain. Then, here comes the fake news. Noon kasi, alam mo yung meron tayong assumption na pag kami nag-post ka, totoo yan. Di pinaniniwalaan. Pero nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in... Lo mo. Parang ngayon yan nata sinasabi mo. Na kapag nag-fake news, kapag nag-post ka, magagalit ang administrasyon. Parang ngayon nata yun. Tsaka di hamak na mas maraming fake news ngayon. Ulul. Ito, lahat ng lahat ng kabaliktaran nasa kanya. Nung pinanganak ka ba ng nanay mo, una yung puwet mo. The world ni Duterte yung Davao. Ang Davao. So it's fake news. Of course. Kahit yung... Asan katibayan? Asan ang katibayan mo na fake news ang pagiging safe sa Davao? Pakita mo. Putangin na ka, puro ka dakdak na hayop ka. Puro ka dadae, putangin na ka eh. 1,000, top 1,000 safest cities, hindi papasok yun eh. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Putang na, bakit pasok lagi yan sa safeties in Asia? Bopo! Hindi ata ito nagre-research no? Putang na, laging pasok yung Davao City sa sa safeties in city of Asia. Kapasok din yan sa kalinisan. Tapos sa'yo, hindi. Ikaw ang fake news, ulul. Ang Davao is most dangerous. Kasi number 1 siya sa murder, sa rape. Asan na? Mo yun. And statistics ito ng Philippine National Police. That time when he was mayor. Ngayon, eto na lang, Trillanes, bigyan kita ng magandang sample dyan sa sa mga ka-fake newsan mo. Kung totoo man yung sinasabi mo na madumi at magulo sa Davao or maraming krimen na nangyayari, bakit mas tinatangkilig pa rin ng mga tiga Davao ang mga Duterte? Bakit kahit na dinukot nyo na
si Pangulong Duterte pa ICC, pa Netherlands, panalo pa rin siya bilang mayor ng Davao. At kahit yung anak niya na si acting mayor Sebastian Duterte na ngayon ay vice mayor ni Pangulong Duterte, bakit nananalo? Kung totoo yung sinasabi mo, maraming kaso ng rape, maraming kaso ng murder. 'Di ba? Doon pa lang yan yung patunay diyan eh. At ako, isang buhay na kaming mga banateros, isang buhay na testigo kung gaano ka safety sa Davao. Putang ina, dito nga sa lugar ko, takot ako maglalabas eh. Kasi delikado na eh. Alam mo ba dito sa Pulong Walang Diyos? Ha? Alam mo ba dito? Putang ina, pag tanga-tanga ka dito, paktay ka. Sa Davao, nung naglalakad ako, wala akong pakialam eh. Kinakatakutan ko lang, mahuli ako na nag-yosi. Yun. Takot ako sa Davao na mahuli akong nag-yosi. Siyempre, nag-yosi tayo doon, pero doon sa pinakasulok-sulok na, alam mo na, yung gubat na. Hindi doon sa public area, di ba? Tsaka bawal talaga sa Davao. Talagang uhulihin ka doon, no? So, yun ang kinakatakutan ko doon sa Davao, na mahuli ako na nag-yosi. Kasi bawal talaga yosi doon at bawal magtapon ka ng basura doon. Tapos ganyan sasabihin mo, tarantado. Inayupak ka, sana hindi ka na pinanganak ng na... they were able to spin nagsalita pa. They made people... Nagsalita ka pa. Ay! Salita pa tong kupal na to. Tinatanggal na nga kita eh. Ayaw kitang pakinggan. Ito yung asawa. Ito yung asawa ni Trillanes. Oo, siyempre. Ano yan, kailangan kung may Katniel, may tae. Ay. Katniel, Trillanes. Tapos ang pangalan nito? Si Contil. Trikil. Ito po ang bagong love story na Trikil. Trillanes, tsaka Contil ba to? Contil? Contis pa. Tingnan natin. Ang pangalan nitong hayop na to. Nakalimutan ko pangalan nito eh. Sa totoo po, kami, told you so, parang gano'n. Kasi matagal na po namin pinupoint. Akala ko dati ako lang malaki bunganga. Putang ina, meron pa pala. Oo, meron pa pala mas malaki bunganga sa akin, no? Eto, grabe bunganga nito. Parang inidurong hayop eh, no? Putang ina. Ito yung mga isa sa mga ito yung mga anti-Duterte. Isa sa mga alagad ni Joma Season, no? Ito yung mga kaya nga tinawag to na love team ni ni Trillanes, etong si Alakdan. Sa totoo po, kami, told you so, parang gano'n. Kasi matagal na po namin pinupoint out yan na yung statements mismo ng Duterte family ang magagamit or gagamitin ng korte to decide. The statements of the family can be used and has been used apparently by the pretrial chamber to gauge the sentiments not only of Duterte but of his associates. Kung anong gagawin nila, kung makalaya, kung anong gagawin nila, kung ano. Ang sabi nga ng mga biktima, wala bang mga GC itong mga to, yung legal team tsaka yung family kasi hindi magkatawa. Happy? Ano nakatawa doon? Actually, matagal na naming advice para po, actually, hindi namin kaya silang pigilan. Number one, do as you want. But, anong hindi nyo kayang pigilan eh? Wala nga silang nagawa nung kinidnap tatay nila, tanga. Kayo ang hindi mapigilan dahil hawak kayo ni Marcos, ulul. Yun yung totoo dun. We can and we will use the information that we get everywhere, including your supporters, as part of the case that we are building. Because the Dutertes are not just, kumbaga hindi lang naman si Rodrigo Duterte ang kalaban po namin dito eh. Ang kalaban po namin buong DDS, Davao Death Squad, at pati Davao Die Hard Support. Ay,
Puta na, nagsasalita ako, wala pala akong boses. Puta na, Davao Dead Squad daw. Dapat Dead Squad na kami. Hindi kami na-inform. O, buong DDS daw. Duterte diehard supporters. Oh. Yung pong kasong ito. Anong kalaban? Anong kalaban nyo kami? Ano, paano nyo rin kami sa ICC? Hindi, ganito kasi yan, no? Para sa kalaman mo, bilang attorney ka, tuturuan kitang putang ina ka. Ganito yun. Unang-una kasi, sa dinami-daming pwede nyong gawan ng paraan na para masolusyonan at mabigyan ng hustisya, hindi dapat si kay Pangulong Duterte nyo ginagawa yan. Dapat doon sa pinaka-drug lord sa bansang Pilipinas. Bakit ba namatay ang mga adik na yan? Bakit ba sila namatay? Di ba dahil adik sila? At ang masama dito, hindi nyo binibigyan ng hustisya yung pinatay ng mga adik na yan. O halimbawa, yung namatay sa Tukhang, sa war on drug, yung namatay doon, yung adik na yon naka-3 gahasa, naka-3 patay, naka-5 pagnanakaw, naka-10 hold up. Yung mga biktima nun, ba't ayaw nyong bigyan ng hustisya? Tanong lang. Di ba? Tapos, may isang tao na dumating sa Pilipinas na kinalaban yung mga putang inang mga panirayan sa mga demonyo sa Pilipinas ng mga drug lord, mga pusher, mga kriminal, mga sindikato. Yun yung pinag-initan nyo. Dahil, anong katwiran nyo? Maraming namatay. Unang-una yung mga namatay na yun, hindi naman lahat yun sa war on drug. Mismong mga drug lord na ang nagpatumba sa mga tauhan nila. So ngayon, bakit galit ang DDS? Dahil kay Pangulong Duterte? Isa lang yun sa punto namin. Oo, galit kami sa inyo dahil yung tao na nagbigay ng katahimikan sa Pilipinas, tinatarantado nyo. Pero yung mga taong patuloy na nagnanakaw sa gobyerno at miyembro pa ng sindikato, hindi nyo pinapakialaman. Yung mga pinatay nga ng pinatay ng mga adik na sinasabi nyong namatay sa Tukhang, hindi nyo binibigyan ng hustisya. Asan ang hustisya ng mga pinatay ng mga adik? Wala, di ba? Tapos ganyan, iyak kayo na, hindi lang si Duterte kalaban namin dito, kundi DDS, Davao Death Squad. Tarantado ka ba? Fuck you. Hindi po ito simpleng para lang patungkol dun sa patayan. Kasi kung patayan lang, ang hahabulin lang namin dito, or ang makahabol namin dito, yung mismong pumatay, mismong kumalabit ng gatilyo. Pero tandaan natin, ito ay crimes against humanity. Kaya lahat ng... Uy naman pala eh. O bakit? Si Pangulong Duterte ba lahat pumatay dyan sa binibintang nyo? Ito yung pinakakatangahan sa Pilipinas eh. Kaya nga nung ngayon nga naaawa ko sa mga kapulisan natin kasi ang gusto nila mangyari, yung mga adik kapag lumaban sa pulis, huwag magpapaputok ang mga pulis. Huwag magpaputok hanggang sa mamatay na kayo, tamaan na kayo ng bala. Kaya nga sabi ko nga kay Bongbong Marcos, kontakin si Elon Musk. Tapos magpadala rito ng Robocop para yung mga adik pag naglaban, hindi mamamatay yung pulis kahit magwanto sawa sa kakabarel doon sa pulis na yun. Robot eh. Kasi ganun ang gustong mangyari ngayon. Na kahit nang nanglalaban yung mga adik na mga pusher na nahuhuli, huwag kayo lumaban. Hayaan nyo lang bareling kayo. Yun yung gusto nyo mangyari. Tsaka ito pa pala, may tanong ako sa'yo, ba't init na init ka? Ba't init na init kayo sa mga Duterte? Maganda naman yung kinainat na ng Pilipinas. Ang pagkakaalam ko kasi, ilan lang, ang mga nasagasaan ng mga Duterte ay yung mga drug lord, yung mga founder ng syndicate sa Pilipinas, yung mga businessman na puro koratong baliling ang ginagawa sa Pilipinas,
yung mga Pilipinong, yung mga politikong puro pangungurakot lang yung ginagawa sa Pilipinas. Ngayon, itong tanong, ba't kayo galit kay Duterte? Hindi kaya isa kayo sa mga yan? Tanong lang naman. Nagtataka na kasi ako eh. Maganda sana itong ginagawa nyo kung yung mga adik, halimbawa, di ba, yung adik na patay sa war on drug. Yung adik na yon, kitingnan nyo yung record niya. Yung mga ginawang katarantaduhan nun. Di ba? Yun sana bigyan nyo ng ustisya. Yun sana parang, di ba, o katulad dito, halimbawa si Trillanes. Adik siya. Inabot siya ng kamanyakan. Nanggahasa. Yung ginasa niya, pinatay niya. Tapos, gusto ni Trillanes mag-follow up sa droga. Susundot ulit, lobat eh. Tapos, pagtira ni Trillanes, syempre, kailangan ng follow up niyan. Ang nangyari, nagnakaw. Nang hold up. Yung may-ari ng bahay nagising, pinatay niya. Tapos itong si Trillanes, matunog na yung pangalan sa pagiging adik, sa pagiging magnanakaw, hold-upper, gahasero, or nanggagahasa. Tapos na-target or napatay sa war on drug. Masama pa rin yun? Masama pa rin yung sa dating nyo? Labag sa batas ang pagpatay. Pero, isipin nyo na lang nanggahasa. Nagdodroga. Tapos yung ginasa, pinatay pa. Nagnakaw, yung may-ari ng bahay, pinatay din. 5 kaso. 2 buhay ang kinuha. Okay lang sa inyo yan? Tanga. Okay lang sa inyo yung ganon? Okay lang ata sa inyo yung ganon no? Na, ay sige, okay lang yan kasi, basta, kahit adik yan, basta pinatay sa tokang, kailangan natin panagutin si Duterte. Oo. Kasi ang adik na yan, dapat buhay pa yan hanggang ngayon eh. Kaso namatay nung panahon ni Duterte. Yung adik na yan, 2 rin ang napatay niyan, 3, 4. May mga drugs pa yan, may mga robbery pa yan, may mga hold up pang kaso yan, may rape pang kaso yan. Okay lang yung mga kaso niya na yun. Ang importante, mabigyan natin siya ng hustisya kasi namatay siya, kahit adik siya, kahit pusher siya, drug lord siya, kahit marami siyang pinatay, marami siyang sinirang buhay, marami siyang ginahasa, bigyan natin siya ng hustisya kasi namatay siya noong panahon ng war on drug. Ganun nata yung gusto nyo mangyari dito eh. Tanginang yan. Ako, aminado naman ako na mali yung pagpatay. Ando na tayo sa punto na yun. Pero, kung yung tao na yun, gumawa na ng kakaiba, nananakit na, nakapatay na, nanggahasa na, labag na sa kaluluwa niya, yung kanyang ginagawang kasalanan dito sa mundo, kailangan na talagang patayin yan. Totoo yan. Kahit ako nasa kalagayan ni Pangulong Duterte, gagawin at gagawin ko ng paulit-ulit yun. Adik ka, nanggahasa ka, pumatay ka, patayin kita. Ganun lang. Napakadali lang talaga sa mundong to. Pero inuulit ko, masama ang pagpatay ng tao. Masamang manakit, masamang ikaw ang humusga sa buhay ng tao dahil alam natin na may itaas na dapat siya ng nagtutuldok sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Pero kung ikaw naman, nakikita mo na sobra na yung tao na yun, aantayin mo pa na may pumangatlo, pumang-4 na patayin yan? Aantayin mo pa na may mahawa yan sa bisyo niyan? Aantayin mo pa na may maghahasa ng ilang kabataang babae yan, ilang mga kababaihan? Ganun yung gusto nyo? Tapos ganyan, ipapalabas nyo rito na pinahamak ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tatay dahil sa kanyang mga pahayag. Kahit sa ilang beses na akong nagre-reaction sa mga video interview ng mga Duterte, wala akong nakita na pinahamak
ni Vice President Sara Duterte yung ama niya. Wala akong nakitang ganun. Kaya yung sinasabi nyo, isa na namang diversional tactic yan para hindi na naman mag-init yung tao sa gobyerno. Dahil sa totoosin lang, dapat matagal nang nakalaya si Pangulong Duterte. Sadyang pinupondohan lang ng gobyerno ang ICC at pati kayo mga putang ina nyo, kaya hindi makalabas-labas si Duterte. Yun yung totoo doon. Tanginan tong mga hayop na to. Di pa kayo magkamatay. Dapat kayo namatay doon sa war on drug eh. Lahat ng sumuporta, lahat ng walang ginawa habang nangyayari ang patayan, posible pong kasapakat kayo dun sa buong tinatawag sa ICC, ang tawag nila common plan. So, huwag po kamalito kasi yun yung term lang nila kapag parang yun yung instructions, pangkalahatang plano para isagawa ang patayan. So, para po sa kanila, kung kami, hindi namin kayo kayang pigilan, pero sana tigilan nyo yung pag-atake sa mga biktima. Kasi klaro, magiging basihan na naman yon na... Hindi, doon sa mga biktima, walang bumabanat dyan na mga vlogger at mga DDS supporters, DDS diehard or Duterte diehard supporters. Alam nyo kung ba't sila nababanatan? Dahil sa inyo. Kung may sisisihin man yung mga pamilya ng mga namatay sa tukhang sa war on drug, kayo dapat ang sisihin dyan. Una-una, ba't nyo kasi sila ginagamit? Bakit nyo kasi sila minimidya? Pwede nyo naman patakpan yung mukha eh. Ang masama dito, bakit ba sila nababash? May iilan na mga dinadala kayo dyan na kesyo war on drug victim. Putay na, hindi papatay yung tao na hawak-hawak nyo na yung litrato. Yung namatay sa cancer, ibinibintang nyo sa war on drug. Yung namatay sa puso, ibinibintang nyo sa war on drug. Anong hindi kayo ibabash? Tsaka dapat, bilang kayo ang nag-umpisa niyan, muntik mo pa akong kagatin. Huwag kang mangagat, nagsasalita ako dito. Bilang kayo ang nagdala dyan sa mga taong yan, proteksyonan nyo sila. Huwag nyo ipakita yung mukha nila. Magmas, magsalamin, para hindi sila mabash. Bakit nyo hinahayaan na ilantad yung pagmumukha nila? Kasalanan nyo yan, hindi yung kasalanan ng taong bayan. Tanggalin ng mukha nakakasawa no? Ang laki ng bunganga, parang pek-pek ng baka ang puta. Sorry. Ay. Isa pa nga. Sana yan. Ito. Parang puday ng baka. Hayop. Hanap tayo magandang angulo. Ayun. Putay na, yung mic. Yung mic paki-alcoholan. Puro germs na yan. Putang na konti. Putang na. Jackpot ang mister mo. Na-imagine ko. Jackpot ang mister mo, ma'am. Alang. Putay na, bastusan pala gusto niya. Eto. Eto, nandito. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi umano magdadalawang isip na ipa-aresto si Saldico. Tagal nyo na nag-hearing dyan, tangina, milyon na yung nagagastos nyo sa kada hearing. Wala naman nangyayari sa ano nyo. Wala naman nangyayari sa hearing nyo. Anak ng tinapa naman kayo. Tapos ngayon, ipapa-aresto. Paano papa-aresto? Nasa ibang bansa na nga. Tumigil ka nga, Tito Soto. Bakit pala ang liit nito? Tigilan mo nga kami, Tito Soto. Sayang yung paghanga ako sa'yo. Oo, nagiging tulonggis ka na din. Sa totoo lang, nanginayang talaga ako dito, Tito Soto. Sobrang naging tulonggis na siya. Kagaya na siya nila Trillanes. Mala Trillanes na rin siya ngayon, tingnan nyo.
Hindi sa tutusin, pagtapos ng termino nito ni Tito Soto, wala na to, hindi na to gagalangin. Dahil dito sa pinagagawa niya. Paano mo hindi ka magdadalawang isip? Nakasuhan, wala na nga si Saldico rito. Ang una mong puntiryahin, paano mapauwi si Saldico? Tsaka ka magsalita na hindi ako magdadalawang isip na kasuhan ka. Yun. Anak ng timang naman, no? Kailangan pa bang turuan dito, Sen? Tumanda ka na sa Senado sa artista, kailangan turuan. Ay, nako. Kailangan turuan dito, Sen. Pauwiin nyo muna si Saldico. Pag nasa Pinas si Saldico, tsaka ka magsalita ng, hindi ako magdadalawang isip na kasuhan si Saldico. Mas kapani-paniwala yun. Dapat ganun. Anak ng teteng, hindi nyo nga mapauwi. Hindi nyo nga alam kung paano gagawin na makauwi yan eh. Tapos hindi ka magdadalawang isip na kasuhan. Kasuhan mo dun sa ibang bansa. O ngayon, kasuhan mo ngayon. Pwede nyo kasuhan. Ba't hindi nagdadalawang ba't may mga paganito-ganito pa kayo? Tagal eh. Puro ka-etchusan eh. O dito tayo sa panayam ni Kong Pulong. Malma si Davao City Congressman Paulo Duterte sa desisyon ng ICC na hindi payagan ang pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs, ikinutuwa ang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Tayo po ay nagpapasalamat kay Vice President Sara Duterte. Marahil ito. Ito pala yung mga pamilya. Ang dami Duterte panagutin, Marcos singilin. Marcos singilin? Wala nga kayong isang nasabi dyan kay Marcos. Ilan yung gusto mong panang? 1, 2, 3, 4, 5 person. Yung 32,000 na namatay sa war on drug, anak nila lahat yun. Grabe naman mag-anak tong mga to, parang isda. Anak nila yon, tong 5 nanay. Sila nanay. Anak nila yung 32,000 victim of war on drug. Ang dami nila, In fairness, ang dami nila, Hindi masyadong halata na bakit kinulang ba kayo sa pondo? Ang dami naman nakukurakot ni Marcos ngayon Hindi mo na kayo naghakot. Nung nakaraan marami-rami yan Mga nasa 15 ata, 10. Ngayon 5 na lang. Gusto nyong dapat dumingi kayo kay Martin Romualdez. Talent P. 'Di ba? Pero yung tanong ko, ulitin ko, anak nilang 5 yung 32,000 na victim sa war on drug. Ito yung sinasabi ni Contis na binabash daw itong mga magulang, hindi ko alam, magulang ba o asawa, anak nung 32,000 na namatay sa war on drug. Ang akin dito, hindi nyo man, kasalanan nyo to, lumantad kayo dyan, alam nyo naman na yan Diba? Ba't kayo lumantad kung masasaktan din naman pala kayo sa pangbabash? Saan na yung mga litrato? Ito, ako nakikiramay po ako sa inyo Sino man yung namatayan nung panahon ng war on drug. Sabi ko nga, masama pa rin po ang pagpatay. Pero, hindi nyo naisip na yung kamag-anak nyo, bakit siya nagdroga, alam niya naman pinagbabawal. Bakit siya gumawa ng pagnanakaw, alam niya naman pinagbabawal. Kasi halos po sa lahat ng mga namatay sa war on drug is nasa 5% lamang po ang talagang droga lang ang ginagawa. Yung 95%, lahat ho yun, may mga dikit pong kaso. Pagnanakaw, panggagasa, pang-hold up, pagpatay. Yun yung dikit sa pangalan nila kapag nagdodroga sila. Kaya nga sinasabing, ang droga ang pinakaugat ng krimen sa bansang Pilipinas. Kasi pag nagdroga ka, kasunod nun, sugal.
Ay hindi pala, pag nagdroga ka, kasunod nun, pag wala ka ng pangdroga, magnanakaw ka. Yung tama mo sa droga, minsan inaabot ka ng libog, manggagahasa ka. Pag nang laban, patay. Pag wala ka ng pera pang droga ulit, pang follow up, mang-hold up ka. Pag pumalag, patay. Kaya nga sabi ko nga kung eto sana tong mga ito, sila Trillanes, Laila de Lima, Risa Ontiveros, eto si Anak ng Baka, si Anak ng Baka Kuntis, si Percy Paloma, yung congressman, nangiwi yung pa nga si Percy Paloma kasi tawag ko dun. Kung yan, mga yan, ay ang pinaglaban nila kung paano mabigyan ng hustisya yung mga pinatay ng mga adik na namatay sa war on drug, okay sana eh. Kaso putang na pinagtatanggol nila yung mga adik na namatay. Ang sabi nila dito, yung mga kamag-anak ng mga adik na namatay sa war on drug. Pero kung iisipin nyo na maigi, ba't kayo pagtatanggol to ay nagdroga yung anak mo? Eh bakit hindi kasi siya tumigil? Eh ang dami-dami namang mga ang dami-dami naman na mga gumagamit noon na nagsitigilan na nung panahon ni Duterte kasi nakinig. At etong si Pangulong Duterte, nag-warning na eh. Eh bakit hindi sila sumunod? Kasalanan nila yun. O ngayon, pakinggan natin yung pasasalamat ng itong mga nanay ng 32,000 na namatay sa war on drug. Unang pagkakataon na nagpasalamat ang ilang human rights group at pamilya ng mga biktima ng war on drugs kay Vice President Sara Duterte. Mismong ang anak daw kasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit binasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling ng kanilang kampo na interim release o pansamantalang paglaya habang gumugulong ang reklamo. Sa totoo po, kami, told you so, parang ganon. Kasi matagal na po namin pinupoint out yan na yung statements mismo nung Duterte family ang magagamit or gagamitin ng korte to decide. Isa sa mga naging basehan ng ICC ang mga naging pahayag ni Inday Sara na taliwas kumpara sa defense team. Kabilang dyan ang balak ng pamilya Duterte na iuwi sa Davao ang ama sa oras na mapagbibigyan ang interim release, bagay na hindi tugma sa sinabi ng kanyang depensa na mananatili siya sa estado kung saan siya pansamantalang palalayain. Napakababaw na dahilan nun. Isa rin sa punto ng ICC ang mga sinabi noon ng bise na itatakas nila ang ama sa ICC detention. Nabuhayan ng loob ang ilang kaanak ng war on drugs victims sa desisyon ng ICC laban sa dating Pangulo na nahaharap sa reklamong crimes against humanity. Ayaw na namin siyang palabasin dahil isa po itong banta sa aming mga pamilya at sa lahat po ng mga inabuso ni Duterte. Inalmahan naman ni Davao City Congressman Pulong Duterte ang desisyon. Sabi, ano ulit sabi ni nanay? Tingnan nyo dito Tingnan nyo. May napansin ako dito sa picture na to Yung isang nanay, ang daming hawak na picture, nasa 20. Anak nyo ho lahat yan. Yung sinanay naman, yung isa, yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ba? Asyam yung anak na namatay sa war on drug. Oo. Tapos ito, 3 ang namatay. Tapos yung sinanay na in-interview, ang hawak, picture ni Pangulong Duterte. Agwa ka-crush niya. Laban sa dating Pangulo na nahaharap sa reklamong crimes against humanity. Ayaw na namin siyang palabasin dahil isa po itong banta sa aming mga pamilya. O banta na papapatay na naman kayo. Eh ba't hanggang ngayon buhay ka pa? Gas-gas na yan Hindi sa totoo lang gas-gas na ho yun. Gas-gas na ho yung salitang ipapapatay kami ni Duterte. Delikado kami kay Duterte. Tangina nyo, ba't buhay pa rin kayo ngayon? Diba? At sa lahat po ng mga inabuso ni Duterte. O ngayon, nagsalita si nanay, bawal na tayo magkomento. O yun yung sinabi ni Contes kanina. Ngayon, tangina, magsasalita ka dyan, pag binash ka, iyak ka. Ikaw lang pwede magsalita, kami bawal. Gago ka ba?
Inalmahan naman ni Davao City Congressman Pulong Duterte ang desisyon ng ICC. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi niyang hindi batas kundi political theater ang nanaig. Giit ng kongresista, naging biktima daw ng political persecution ang kanyang ama. Titiyakin daw niyang mananagot ang mga anyay kumidnap sa kanyang ama. Sunod na pagdedesisyonan ng ICC ang ilang pending issue na kailangang pangresolbahin. Kasama na dyan ang matagal ng hiling ng depensa na ipagpaliban ang pagdinig dahil wala umanong jurisdiction ng ICC sa kaso laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa frontline. Buwisit talaga eh, no? Ang lakas nila. Ito pa isa. Ito pa isa. Ano ba to? Ano ba to? VP Sara, no comment. No comment si VP Sara sa pagtabla ng ICC sa interim request ng kanyang ama. Matapos sabihin ng pre-trial chamber na isa sa mga dahilan nito ay mismong mga pahayag ng bise na nais niyang itakas si FPRRD. Kaya ito hindi nyo napansin, halos lahat ng media, ang binabalita, ito po, etong kahit saan kayo tumingin ngayon. No? Nakita niyo ba yung brief ko? Mga boxer lang kasi ako eh. Halos lahat ng media ngayon, ang palabas nila ay ganito, na dahil daw sa mga Duterte, kaya daw nadidiin si Pangulong Duterte. Ngayon, sino ba naman tanga na isang korte na maniniwala sa isang salita na itatakas ko si Pangulong Duterte? Itatakas ko si Tatay Digo. Itatakas ko si Mayor Duterte. Tangina, napakababaw nun. Sobrang napakababaw nun dahilan na yun. Ngayon, eto. Kaya unang-una dyan kasi, kaya ayaw talagang bitawan ng ICC si Pangulong Duterte. Kung hindi po ninyo alam, si Pangulong Duterte lang po ang muling bumuhay sa ICC. Kasi dapat wala na yung ICC na yan. Wala na yan. Hindi na yan popondohan. Kaso, etong si Marcos Jr., may yan yung number 1 na hudas sa mga Duterte, ay kinontak yung ICC na baka pwede nilang ganito-ganyan na aksyonan etong kay Duterte at yung ICC hindi nagdalawang isip, syempre. Pagkakataon na nila yun para magkaroon ulit sila ng pondo at mabuhay ulit ang ICC. Kasi wala na yan eh. Si Pangulong Duterte na lang. Kita mo, wala nang nakakulong dyan. Meron siguro, iilan na lang. Pero wala na rin nagpupondo dyan. Ngayon, ang malupit pa rito, yung ICC wala na nagpupondo. So, sino ba nagpupondo dyan ngayon? Yun yung pinakamalaking tanong dyan. I-comment nyo na lang dyan sa baba kung sino sa tingin nyo yung nagpupondo sa ICC ngayon. Comment nyo na lang dyan sa baba kung sino yung nagpupondo sa ngayon, sa ICC. Kasi wala na yan eh. Diba dati nabalitaan na si Saldico nagbayad ng $100 million sa para lang gipitin para lang patagalin si Pangulong Duterte diyan. Basic na lang sa kanila ngayon yun, trilyon ang nananakaw nila eh. Ulitin ko ha, walang nagagawang proyekto ang administrasyon. Ang utang ng Pilipinas pataas na ng pataas. Sa loob ng 3 years ni Marcos, meron na siyang 7 trillion na utang na naidagdag sa utang ng Pilipinas. Wala tayong wala tayong proyekto, yung mga flood control, wala na rin. 'Di ba sabi nga ni Auntie Claire, sa ayuda daw kaya daw tumaas ang utang ng Pilipinas, ayuda nung panahon ng halalan. Pero nung panahon ng tawag dito, panahon ng sakuna, ang mga tao binibentahan ng bigas. Pero nung halalan, libre lahat ng bigas. Utangin na, ganun kaya lala. Ganyan ng administrasyong Marcos. Sobrang ganda, palakpakan. Diba? So talagang alam niyo yung mga banateros, talagang sobrang
sobrang yaman na ho, kung maituturing trilyonaryo, kung maituturing na tong si Marcos, si Romualdez at Saldico. Sa grabe. Kasi, biruin nyo, katulad na nga niyan, yung sinasabi ni Lacson na ibalik daw yung 80% na nawala sa budget. Sabihin na natin na nasa 500 billion yun. Putang na, magkano yung utang ng Pilipinas? 7 trillion na ho yung nadagdag simula nung umupo si Marcos. So, ibig sabihin, 7 trillion na rin yung nananakaw nila sa kaban ng bayan. Ganun lang yun, nakapakasimple lang. Ibabalik nila 5 billion. Uutang sila ng 5 billion. 500 billion, halimbawa, ibabalik para sa flood control project, 500 billion. O uutang na naman sila. Yung inutang nila, kakaltasan nila ng 500 billion, wala din. Useless. At papatungkol naman nung Pangulong Duterte, sige lang, alam namin na talagang mahirap. Mahirap talaga, kahit ako, sinasabi ko na mahirap makalaya si Pangulong Duterte dahil talaga pinangahawakan ng Administrasyong Marcos yung ICC na yan. Dahil talagang may nagpopondo dyan. Hindi ko lang alam kung tiga-administrasyon ba o sino yung nagpopondo dyan sa ICC na yan para gipitin ng gipitin si Pangulong Duterte. Ang kinaganda ho dito, kung gusto nyong matapos talaga ang paghihirap ni Pangulong Duterte, dapat makumbisin nyo si Marcos Jr. na bumaba na sa pagiging presidente. Yun lang yun, pinaka-the best, wala na. Pagtapos dun, tapos na, wala na tayong makakauwi na yan dito si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo ho sa balitang ito na BP Sara ipinahamak ang sariling ama? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. At ating babasahin yan at syempre huwag nyo na rin po kalimutan na i-like and share ang ating video at mas mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan at mega love shoutout sa ating mga hero abroad sa man panig ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa SMNI News, kay Pastor, at sa pamilyang Duterte at syempre sa aming Banateros Brothers. Yan po, Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ, Sir Jack at syempre Jay Guevara. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.